wala daw siyang dahilan para magbitiw dahil aniya wala sa ugali niya ang tinatakasan ng problema. Ba't ko gagawin? At wala sa ugali ko yung tinatakbo ng problema. Ang problema, sinasabi niya, hindi raw niya siya yung tao hindi niya tinatakasan ang problema. Yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan, pero hindi mo naman binibigyan solusyon. Hindi ka nga tumatakas, pero wala ka naman binibigyan solusyon. Gaya nga, maling pag-aresto, illegal. Yan ay isang malaking problema. At nakita natin na yung resulta ng halalan, ay pinakita na malaking pagkakamali yun. O, kung hindi siya tatakas sa problema niya, alam niya na nga na mali, o dapat bigyan niya yung solusyon. Kaya siya pinag-resign kasi nga hindi na ginagawa ang trabaho niya. Yan ang ng taong bayan. Attorney Sal, meron po ba kayong maidadagdag sa inyo naging pahayag kahapon? Attorney. Yan. Sapagkat yan ang tama ng makatarungan at siya ang tinatakda ng saligang mataas. Hindi dahil sa matanda na siya. Correct. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, mariing tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang magbitiw siya sa pwesto sa kabila ng mga panawagan laban sa kanya at sa pagbabago sa kanyang gabinete. Aniya, wala daw siyang dahilan para magbitiw dahil aniya, wala sa ugali niya ang tinatakasan ng problema. Ipinahayag niya ito sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan igit niya na ang pagiging nakatuon sa solusyon ng kanyang pamumuno. Kung matatandaan, kamakailan inatasan ni Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete na maghain ng courtesy resignations bilang bahagi ng malawakang pagbabago sa pamahalaan. Aniya, hindi raw ito palabas kundi hakbang upang mapahusay ang trabaho ng administrasyon. Sa ngayon, 2 resignation na ang tinanggap at patuloy umano ang pagsuri sa performance sa natitirang gabinete. Ano pong palagay niyo dito, Attorney? Tama po ba na manatili si Pangulong Marcos sa kanyang pwesto? Ano po masabi niyo sa pahayag ng ating Pangulo? Yes, Attorney. Yan. Habang... Kaya hindi mo mapapatay niyan. Ang problema, sinasabi niya, hindi raw niya siya raw yung tao hindi niya tinatakasan ang problema. Yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan, pero hindi mo naman binibigyan solusyon. Hindi ka nga tumatakas, pero wala ka naman binibigyan solusyon. Gaya nga, maling pag-aresto, illegal. Yan ay isang malaking problema. At nakita natin na yung resulta ng halalan ay pinakita na malaking pagkakamali yun. O, kung hindi siya tatakas sa problema niya, alam niya na nga na mali, o dapat bigyan niya yung solusyon. Kaya siya pinag-resign kasi nga hindi na ginagawa ang trabaho niya. Yan ang ng taong bayan. Yan. Attorney Sal, hirit din po ni Marcos Jr. na ayaw daw niya ma-impeach si VP Sara. Ano po masabi niyo dito? Ayaw niyang ma-impeach pero hinahayaan niya mga kaalyado niya na mag-impeach. Pero gaya ng ating mga discussion na nakarangan, pero namang paraan. Kung talagang ayaw niya, madali naman niyang sabihan mga kaalyado niya dyan sa Senado, so i-dismiss niyo lang yan. Correct. Pwede naman kasi may jurisdictional grounds. Katunayan, nakabinding nga sa Korte Suprema yan. Magagamit nila yan. Pangalawa, gaya na sinabi niya, ay yan ang away, gusto niyang mapayapa, tuna na ang pangangailangan ng bayan. O hindi, yan ang pinakamagandang paraan. Ipa-dismiss niya na yan at simulan niya na ang pagtugon sa lahat ng mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Yan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, bumisita ang Pangulo na si Sara Duterte sa Doha, Qatar bilang bahagi ng kanyang Thanksgiving activities para personal na magpasalamat sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon. Namataan siyang nakikipagkamustahan sa mga kababayan sa isang mall sa Doha.
Pagkatapos ng kanyang schedule sa Qatar, pupunta siya sa The Hague, Netherlands upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan nakakulong sa International Criminal Court. Kasama niya, attorney, sa biyahe ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senadora Amy Marcos. Sa iyong palagay po, attorney, makabubuti ba para kay Vice President Sara Duterte na personal na dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC habang ginagampanan pa niya ang kanyang opisyal na tungkulin sa bansa? Natural lamang sa isang anak na bisitahin niya ang kanyang ama. Wala namang conflict of interest yan. Pwede naman siyang manatiling vice presidente, magtrabaho bilang vice presidente, at bisitahin niya yung kanyang ama. Ang ayaw ko dyan, yung nagsisiksik na naman yan si Amy Marcos at sumasama sa kanya. Talagang pinipilit ang sarili. Pilit na nagsusumiksik. Maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, itinalaga na si Attorney Princess Abante bilang bagong tagapagsalita ng House of Representatives. Ang kaunahang opisyal na tagapagsalita ng Kamara. Anak siya ni outgoing representative ng Maynila na si Benny Abante. Ayon sa kanya, mahalaga ang posisyong ito upang mas mapabuti ang komunikasyon ng Kongreso at labanan umano ang pagkalat ng peking balita. Sinabi ni Abante na hindi raw siya ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay ng kaso laban kay VP Sara Duterte. Nilinaw niya na hindi raw siya itinalaga para magpasiklab ng issue, kundi upang itama daw ang maling impormasyon. Inaprobahan na ng House Secretary General ang kanyang appointment na tatagal hanggang sa pagtatapos ng ika-19 ng Kongreso o 19th Congress. Bago dito, naging tagapagsalita siya ni Mayor Hani Lacuna at 3 beses ring nahalal bilang konsihal sa Maynila. Sa iyo pong pananaw, attorney, makatutulong ba ang pagtatalaga kay Attorney Princess Abante bilang unang opisyal na tagapagsalita ng Kamara upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa Kongreso? Hindi. Unang-una, dapat ang tagapagsalita dyan, yung miyembro ng Kongreso. Kapag siya nakakaalam ng takbo at ng mga pagsay niya, at ng mga nangyayari, kadali niyang ipagtanggol kung ano man dapat ipagtanggol at ipaliwanag, yan dapat ipaliwanag. Eh kung hindi ka kongresista, wala ka sa loob. Baga, wala kang personal na kaalaman sa lahat ng mga bagay-bagay dyan sa loob. Number 2, sabi niya, para daw iwasto ang mga fake news. Agent, kung sa Kamara ng Representante, nagsisimula ang mga fake news eh. Paano na yan? Ipagtatanggol mo yung fake news. Maraming salamat po, Attorney Sal. Ako, bullseye na naman ni Attorney. Samantala, may napili na raw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa susunod na hepe ng pambansang pulisya. Sino kaya ito at inanunsyo na ba ito sa publiko? Yan ang ating alamin sa report ni Paul Montibon. 2 linggo na lang at magtatapos na sa Hunyo ang term extension na ibinigay kay outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kaugnay rito, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakapili na raw si Pangulong Marcos Jr. ng papalit kay Marbil batay sa kwalifikasyon ng kalihim. Isang excellent choice, very qualified, very dynamic at mayroong magandang track record ang susunod na PNP Chief. Bigo namang kinumpirma ni Remulla kung pang long term o short term ang susunod na pinuno ng pambansang pulisya at nasa kamay na raw ito ng Pangulo para i-anunsyo ang kanyang napusuan na magiging pinuno ng PNP. Sa kabilang banda, oras na may mailuklok na ang Pangulo sa hanay ng kapulisan, isang bagay ang naistrabahuin ng DILG sa organisasyon. Balak kasi nitong baguhin ang sistema ng tenure o pamumuno ng isang PNP chief. Wala na raw makitang sustainability o pagtutuloy sa mga programa ng PNP dahil sa mabilis na pagpapalit ng mga pinuno ng pambansang pulisya. Kaya naman, ang nangyayari kasi sa atin, a tenure of a chief PNP will only last 1 year, a little more than 1 year. Kailangan natin merong continuing vision na may buy-in ng lahat ng PNP as the years go by. Ngayon kasi paiba-iba. Every year, ibang directive. Every year, ibang vision. Every year, ibang mission statement. My goal is that
isa na lang ang mission statement, isa na lang ang directive, isa na lang ang direction, no matter who the chief PNP is. Ilan sa mga matutunog na pangalan sa pagka-Chief PNP ay sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Lieutenant General Edgar Allan Ocubo, Major General Nicolas Torre III at Major General Anthony Aberin, habang lumabas rin sa mga pagpipilian ang pangalan ni Police Lieutenant General Bernard Banak ng PMA Class 1992 na kasalukuyang commander ng Area Police Command, Western Mindanao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan po, Atty. San, ano po masabi nyo sa balitang ito? Alam mo, gaya na sinabi ko na nung isang araw pa, kahit sinong ilagay mo ng PNP chief, kung ito'y sunod-sunuran lamang sa nag-appoint sa kanya, walang mangyayari sa atin. Kaya nga, isang PNP chief, kung ano yung batas, patupad niya. Pag nagutos ang nakakataas sa kanya o sino mang tao na gawin ang illegal, yun ang arestuhin niya at yun ang ikulong niya. Correct. Maraming salamat, Atty. San.